Hallelujah, praise the Lord. Purihin po natin ang Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon. Ang Panginoon na kataas-taas ang Panginoon na nagmamayari ng langit at ng lupa, nagpaparami ng ating mga binhinay na siksa pananampalataya. Napakabuti po ng Diyos. I-share ko lang po sa inyo, papunta na kami dito sa church. Yung mga van na nasasalubong namin, ang nakalagay doon, do not delay. Yun. Tapos, andar na naman kami, nakalagay na naman doon, do not delay. Tapos, nakarating na naman kami dito, do not delay. 4 na truck po yun, nakalagay po doon, do not delay. Ang ibig sabihin po noon, hindi na po pwedeng ma-delay yung mabuting bagay na ginawa ng Diyos. Kailangan nyo na pong malaman para siya po ay maluwalhati. Amen! In behalf of my husband, ako na po ang magsasalita kasi iisa lang naman kami. So ako na po yung iisa lang naman kami. Nung dineclare po ni Pastora Oclet yung the Year of Favor, binasa niya na po yun, yung the Year of Favor. Wala po kaming ideyang mag-asawa kung ano yung magandang bagay na hinanda ni Lord. Napakadakilang bagay, kamangha-mangha talaga. So, kasi po, sa totoo lang po, nung 2023, maganda na po yung ginagawa ni Lord sa aming mag-asawa. Yan po yung mga panahon na tayo ay nagko-crusade sa Bulacan at sa Baruanga. So, ako po yung tinatawagan ni Pastora Oclet ng madaling araw. Natutulog pa ako noon. So, sabi nga ni Pastora Oclet noon kay Lord, gigisingin ko, tulog pa yun. Tawagan mo. Sabi, tinawagan niya. Ayun, nagising nga ako. And then, sabi nga ni Pastora Oclet noon, Jen, sa Buruanga. Sabi ko naman, sige po, isi-send ko 30,000. Tapos sabi naman niya, ang bilis. Ang bilis talaga. Kasi talagang, napakabilis na lang po magpadala ngayon dahil pag kayo naka-online, transfer lang, click, click na yun. Kahit madaling araw pa yan, kahit hating gabi pa yan, basta may laman yung bank account nyo, send lang ng send. Tapos, tawag na naman siya. Kaya nga sabi niya kay Auntie Bet, si Jenny, madami atong pera eh. Nakailang 30,000 na, sabi niya. So, yun. Every crusade, yan po yung tinuro nila Pastora Oclet na maging maingat tayo. Takot po kasi talaga kami. Pag may something na ganyan, nagmamadali. Hilig ko po talaga magmadali. Kaya sinasabi ko yan sa asawa ko. Sabi ko, love, napadala ko na. Pwede na ako nagpapaalam. Sabi ko, napadala ko na. Amen, praise the Lord. Kasi yung asawa ko, go with the flow lang yan. Laging yes, Lord yan. Nung kahit naman po nung buhay si Pastor Boy noon, sa mga crusade, iba yung, pag ako nagre-ready ng ibibigay ko sa crusade, yung teller, kakausapin ko pa yan. Sabi ko, ate, bigyan mo ko nung bagong pera. Kasi napaka-espesyal nung pagbibigyan ko. Sabi naman niya, wow, ire-ready nila yon. Kasi yung time na yon, syempre, medyo manual pa. Inaabot natin yung seed natin sa crusade. Mano-mano. Ngayon, isang click mo na lang. Online Yan. Diba? Yan nga po yun. So, nung dineclare na nga po ni Pastora Oclet yung year of 2024, wala po talaga kaming kaalam-alam. Sa totoo lang. Kasi,
I-share ko po sa inyo. I-share ko sa inyo yon. Yung palabas na po kami mag-asawa, pabiyahe na kami. Highway, sa may highway. Alam niyo po ba yung sa isang kanto, ang daming truck, sobrang daming truck noon. Alam niyo po yung mga nakalagay sa mga truck na yon, in God we trust. Yan po yun. Ang dami nun. So pag tuloy namin ng ganon, alam niyo dyan sa Makati, meron dyang mataas na tower, mataas na building, napakataas niyan. Ang nakalagay dyan, in God we trust. Yun. Paglingon namin sa kabilang kanan, nakalagay din doon, hinahabol kami ng in God we trust. Alam niyo po ba, there's a mystery behind that in God we trust. Kaya, kung makakakita kayo ng in God we trust, maging masaya kayo. Purihin po natin ang Panginoon. Kasi yung blessing, andyan na. Yung ganun po yun. So, yan, year 2023 nga. Kung titingnan nyo po kasi yung mga imposibleng bagay. Kasi, sabihin ko po sa inyo, di ba, kita nyo naman, ang inflation, napakataas. Ang car industry, struggle talaga. Ang dami nagsara, ang car industry. Pero yung dineclare nga ni Pastor Auclet, yung 2024 na yon, sa imposibleng sitwasyon, alam niyo po ba, napaka-imposible. Kahit sino hindi kayang i-explain yun eh. Sa napaka-imposibleng sitwasyon, dahil ang dami nga nagsara, tapos medyo hirap nga akong mag-hire ng mga tao dahil, syempre, di ba? So, pero yung pagkakataon na yun, pinangyari talaga ng Panginoon. Wala kaming alam. By the June 2024, ginawa po akong milyonaryo ng Diyos. Kaya nga nung na-share ko ang tawag po doon, one day of God's favor, worth of a lifetime labor. Tatanungin niyo ako, nag-ano ka ba? Ikaw ba ay nanalo sa loto? Hindi. Tapos tatanungin niyo rin ako kung ako ba ay, ikaw ba ay nag-retire? Hindi rin. Kasi yung mga milyones na gano'n, hindi mo makukuha yung pag hindi ka nagre-retire. Tatanungin mo din po ako kung ikaw ba ay nag-loan or nangutang? Hindi po kami nangutang. Ayaw po namin mag-asawa ng utang. Ayaw po namin yan. Mga interest kasi yan. Yun po. So, nung naging milyon, sobrang, alam nyo po, nung binigay po yung pera na yon, napakadami nun. So, na-share ko nga kay Pastor, kay Auntie Beth. Kasi bulto-bulto, ang dami yun nga. Sabi ko kay Auntie Beth, sabi ko, Ante, yung pera na parating, tapos sabi naman niya, oo, dadapo sa palad mo. Sabi ko, Ante, hindi kasi kasya sa palad, masyadong madami. Isang bag ata yun, bag. So, nung nakuha na nga po namin yung dali-dali kami nun ibigay yung tithes. Yung tithes po, ibigay namin. Hindi kami nakikipag-usap kahit kanino kasi yun yung nag-iingat talaga kami. Sobrang ingat kami kasi baka yung makausap namin, makahadlang pa sa pupuntahan namin para maibigay yung tithes. So, dinala po agad talaga namin yung tithes. Yun po. So, to God be all the glory. So, nakakatuwa. Yun nga po yung sinasabi sa 1 Corinthians 2:9, diba? No eyes. Diba? No eyes, no ears. Diba? Yung hinanda ng Diyos, hindi natin nasukat, di nasukat, ni nakita natin, ni narinig natin yung hinanda ni Lord sa atin. Yun, napakabuti po talaga ng Diyos sa mga ibang klase siya. Nakakatuwa.
And then, dumaan na naman yung mga araw. December. Naka-ready ako eh. Hinihintay ko lang. Hindi ko kasi alam kung magkano or sabi ni Pastora Hiling, Jen, pwede ka ba sa 5,000? Sabi ko naman, ang liit-liit. Sabi ko, 50,000. So, paglabas ko ng church, wala pa akong hawak ng ano. Kasi yung nakuha namin yung milyon, binili namin, nag-tights kami, tapos bumili kami ng SUV eh. 4x4, top of the line, cash. So, yun. So, kaya nung sabi ni Pastor Oclet, ni Pastor Hiling, sabi niya, 50,000, sabi ko naman. Tapos, binigay naman ni Lord. Kahit hindi ko pa hawak na, binigay na agad. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Sige, tera. Alam niyo, ang Panginoon, doon na sinabi ko sa inyo, maraming surprises yan. Jen, special seed. Kasi tutuldukan natin yung ganun eh. Kailangan ng pagkaisa ng bawat isa. Alam niyo, sagot sa akin, hindi po lang 10, 50 po? Ha? Ako ang sorpresa, hindi ikaw. Kaya ano ang ating sasabihin? To God be the glory. Kaya nga, ang sinasabi ko kahit doon sa Tagarin, marami dito silent millionaires. Kasi yung pagtuturo ng God's favor at saka ang flood stage, kambal yan eh. Yung flood stage, hindi lang sa pera yan. Has a spiritual side of our lives. Spiritually, physically, financially, maraming gumagaling, maraming pinagpapala ng Panginoon. Mismo somewhere sa isla, hindi ba, medyo teenager pa yan, o okay, mga 25 years or 30 years, nagka-breakthrough, 1 million, nag-tithe ng 100,000. Kaya mga silent millionaire. Pag naman kayo silent millionaire, huwag kayong silent pagdating sa pagbibigay sa Panginoon. Totoo yung minsan nasabi ko sa inyo, baka 2 beses na. Ang mga bagay na ginawa mo para sa Diyos ay mga bagay na ginagawa nyo para sa inyong sarili. Nag-gets nyo ba yun? Oh. Kung yun yung nag-gets nyo, walang atubili. Pag sinabi na kailangan ng project natin sa church, mag-uunahan pa kayo. Naalala ko yung patuto na isang mananampalataya. Hindi ko alam kung anong year yun. Wala siyang maibigay. Nakita yung relo. Makita namin eh, may offering sa relo singsing sa dating box. Meron naman nag-offerings na kwintas. Alam nyo, nangyari doon? Sinawaan sa relo, yung nagbigay. Kasi ibang Panginoon gumanti. Sinawaan sa iba't ibang bagay na nila sa Panginoon. Dahil pagkatapos nun, umani sila ng umani, hindi lang pera para jewelries. Nasa Bible yan eh. Iba na wala ibigay, mga bunga ng punong kahoy, mangga, saging, o minsan may manok ng Tagalog eh, ina-offer. Binibigyan lang sa Panginoon. Kaya wala akong sasabing wala ako. Sabi nga, nabasa ni Pastor Boy, sabi niya, ninakausap siyang isang pastor. At hindi naman pwedeng mangyari sa atin yan dahil tayo lumampas na sa bagay na yan. Na halos siya'y maiyak. Lahat ng earnings ko, wala na. May natira lang konti. Hindi pa sapat sa aking pamilya. Gustong sabihin na magturo ka tungkol sa kasaganaan at ikay sasagana. Huwag kang na magturo ng puro sa kahirapan. Kung yasig mo, aani mo. Sabi lang niya, nasyak siya, nagulat siya. Yung salitang nolak, pag yan ay pinamuhay mo araw-araw, prosperous ka na. Masagana ka na.
Kaya nga, brother and sisters, isa lang aking sabihin sa inyo. Nakuha niyo salita ni Jen. Idiniklara ang year of favor. Dapat kasama ka na agad doon. Kaya naghihirap ka, repent. Sabi nga sa telegram eh, magbalik kayo sa akin. Return unto me, at kayo aking muling pagpapalain. God is so good, so very good. To God all be the glory. Kaya, isa pa ha, huwag ninyong kalilimutan lagi, isamo ang banal na dugo ng Panginoon. Naalala ko. Pag kayo mananalangin, huwag niyo sabihin, in the name of Jesus. Huwag iyon lang. Isama niyo ang dugo ng Panginoon. Huwag niyong